All right, we're back. So start na po tayo sa ating Bible study while waiting for others. So purihin ang Panginoon. Gusto na po tayo lahat. At start na po tayo. Actually, kanina po pa po kami nag-start. Inalis ko lang yung kantahan. Ano? So praise God. Para hindi tayo ma-copyright. Okay, so back to our series of lesson. Ang subject po natin, spiritual warfare. Kung ikaw ay seryoso Kristiyano, dapat masterin mo itong itong aral na ito, no? Bawat side, bawat length, bawat width, bawat lalim, bawat height. Lumago tayo sa revelation ito. Spiritual warfare, no? Meron ibang mga theologians, no, na okay, nagulat kasi meron sila paniniwala na wala na raw spiritual warfare, no? At yung kakilala ko na friend ko, Pentecostal din, no? Malaki yung church niya. Nagulat ako na nalaman ko sa kanya na hindi pala siya naniniwala sa spiritual warfare, no? At sa kanyang paniniwala, tapos na yung spiritual warfare kasi 2,000 years ago, napasuko na ni Satanas, o napasuko na ni Jesus Satanas, ayon sa Colossians 2:15, sinamsama ni Jesus ng sandatas Satanas, at iniwan niya sa hayag na kahihiyan, according to Colossians 2:15. Defeated na raw si Satan and his army. Ano? Sabi nung, yun ang paniniwala ng friend ko. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko na kinontra. Sabi ko sa kanya, how about, Mark 16:17. Sabi ni Jesus sa kanyang alagad, these signs shall follow them that believe. In my name, you will cast out demons. Applicable ba yung talata na yun, yung sinabi ni Jesus before He ascended to heaven? Applicable ba sa time natin yun? Hindi na niya ako sinagot. So, doon pa lang, makikita natin na nagpapatuloy yung labanan. Although the devil is already defeated 2,000 years ago, he was defeated on the cross and doon sa resurrection ni Jesus, yun ang ikinatalo ng Satanas, yung cross ni Jesus and his resurrection. Satan was declared defeated. Colossians 2:15, sinamsama ni Jesus ng sandatis Satan at iniwan niya sa hayag na kahihiyan. So ang kalaban natin sa Satanas, talunan na pala, no? Para silang kagaya nila yung mga ex-convict na nakakalaya, nakatakas, no? Na kung saan-saan palipa-lipa na, no? Tabi-tabi. So meron ding katanungan na bakit hindi pa arestuhin ng Diyos si Satanas at ikulong at hatulan sa kalaliman sa bottomless pit? Yan nga po ang mangyayari. Mangyayari yan in God's perfect time. Hindi pa ngayon. Dahil yung mga past lesson natin, na pag-aralan natin, bakit hindi pa pwedeng hatulan si Satanas ngayon? Kasi ang sagot dyan, madadamay ang lahat ng tao sa mundo. Kasi lahat ng tao sa mundo na-identify, no? Na kasama, naging kaisa ni Satanas. No? Nagkaroon ng fallen nature ang buong mankind because of the sin of Adam and Eve, our first parents. So, naipasa ni Adam and Eve yung fallen nature na yun sa lahat ng lahi, sa lahat ng generation. So, ngayon, si Adam and Eve, napapunta kay Satanas, no? Sumama sila kay Satanas, kung sa loob, pinili nila na ang samahan is si Satan at ang paniwalaan is si Satan. So, ang tao ay naging anak-anakan ng Diablo. Binanggit din naman yan sa Ephesians chapter 2, verse 2, no? Na dating gawing buhay natin, we are called as children of wrath, anak ng kagalitan.
kaaway tayo ng Diyos. Pero dahil kay Jesus, pinagbati ni Jesus ang tao at ang Diyos. No? By shedding His blood, He paid the price of our sins. So through the Lord Jesus Christ, ay pwede ng lahat ng tao na sasampalataya sa Kanya ay makabalik sa Ama at pwede na maging anak ng Diyos. Okay? So ngayon, yung tanong na ba't hindi hatulis Satanas, ngayon, immediately, may time po yan, talagang may time. Kasi, may mga tinatawag yung mga legal ground. So, kung ang mangyayari, hatulan ng Diyos Satanas, hahatulan din ng Diyos, to be fair, hahatulan ng Diyos lahat ng lahi ng tao. Hahatulan na rin lahat kasi na-identified lahat gawa ni nung kasalanan ng ating first parent, si Adam, na isa matayin lahat doon sa kingdom of darkness. Kaya isa lang ang paraan ng Diyos para tayo makabalik sa Panginoon. Sabi ni Jesus, John chapter 3, verse 3 and 5, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. Kailangan ang tao, lahat ng tao sa mundo ay ma-born again. Pag sinabing born again, ito supernatural na kapanganakan, literal na supernatural na kapanganakan sa kaharian ng Diyos. Sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesus, pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon, bilang Diyos at bilang tagapagligtas. At ang tao na kay Kristo ay bibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, and he will live together with Christ forever sa buong eternity sa new heavens and new earth. Ay maganda ang buhay natin. Hindi na tayo makakasama sa lake of fire. We are already saved. No? So, that's because of the Lord Jesus Christ. No? Kaya, hanggat ang mga tao pa hindi pa naboborn again, marami pa hindi naboborn again, pag hinatulis sa Satanas, lahat ng mga hindi born again, dala yan. Hahatulan din yan ng Diyos. Pag si Satanas tinapon right now sa lake of fire, lahat ng tao rin, wala nang chance na makakilala sa Panginoon. Immediately, they will also be thrown into the lake of fire. Kaya yun ang sinasabi ko. Hindi may oras, may time. Hinayaan lang ng Diyos na paggalagala at siya parang bilang nung takas. Pero, bilang na ang araw ni Satanas at ng kanyang hukbo. Okay. So, mga kapatid, hanggat tayo ay nasa mundong ito at hindi pa na-renovate ang mundong ito, hindi pa nababago ng Diyos sa huling panahon, this earth will be destroyed. Pero lilikha ang Panginoon ng new heavens and new earth, doon tayo titira sa new earth. No? Pero habang sa ngayon at present, nandito tayo sa mundong ito, bulok ang mundong ito, tumatanda, and will be destroyed sa final day. This earth will be consumed by fire according to the book of Revelation. So ngayon, habang hindi pa nangyayari yan, ay tuloy pa rin ang spiritual warfare. At yan kung paano pinag-aaralan ng church ang discipleship, kung paano pinag-aaralan ng church, tinuturo ang salvation sa bawat members at mapamiliarize tayo sa doktrina ng salvation, mamaster natin. Ganun din naman, ay gusto ng Panginoon mamaster natin pag-aaral natin sa spiritual warfare. Okay? So, let's pray mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa amin po pagpatuloy sa series of lesson namin under spiritual warfare, our spiritual weapons. Marami po salamat, Panginoon, sa gabi ito. Anoint us with the fresh anointing of wisdom, revelation, for the glory of the name of Jesus, at para maintindihan po namin ang malalim na bagay na bumula sa iyo. Salamat po sa banal na Espiritu na pumupuspos sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for filling us tonight with your Holy Spirit. And we declare victory in the name of Jesus. We exalt the name of Jesus, which is above every name. And in the name of Jesus, there is victory. There is power. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na pinagkaloob mo sa amin para magkaroon kami ng access sa iyong kaharian. We worship and praise and adore and honor the name which is above every name, the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen.
So, purihin ng Panginoon. Tuloy na po tayo. Let's dive into our topic. So, under po ng spiritual warfare, ating tinatalakay ngayon, another series of lesson under spiritual warfare is spiritual weapons, our spiritual weapons. At tinalakay natin yung weapon number 1. Inuna natin yung the name of Jesus. No? Ano bang weapon number? Tama. Inuna natin the name of Jesus. Kahit naman magkabali-baligtad yan, okay lang. So, number 1 weapon is the name of Jesus. Number 2 weapon is the Word of God. No? Pinag-aralan natin. Number 3 weapon is the blood of Jesus. Pinag-aralan natin how to apply the blood of Jesus at to anong power ng dugo ni Jesus. At number 4 weapon natin ngayon is our, at marami hindi nakakaalam, mga Kristiyano, no, sa ibang mga churches. Pero tayo mga Pentecostal, full gospel, mga continuationists, alam na alam natin ito. But this is also a spiritual weapon. Ano yun? Our praise and worship. Another weapon. Talaga, praise and worship weapon. Yes, it is one of our powerful weapon. Ano? This is another weapon, praise and worship. Ang pagpupuri sa Panginoon at ang pagsamba, akala ng iba basta worship lang. Ano? This is also a weapon. I remember meron nagpa-deliverance sa akin noon, isang kabataan. Ano? Leader din siya ng mga kabataan. Imagine leader. Pero under attack siya ng demonic spirit. At number 1 inilalagay sa kanya is spirit of lust. No? So, nagsimula kami, tanghali siguro, nagsimula kami, maaga pa eh. Alam nyo, ang tagal umalis ng demonyo. Sinimulan namin, nagpa-deliver sa akin yung isang kabataan, na leader din. Ngayon, pastor na siya. Pastor na siya ngayon. Matagal na nangyari yan. So, kinas out ko yung demon. May mga magsasabi, akala ko ba pag Kristiyano hindi na po possess? Listen, hindi po yung demonic possession. No? Ang demonyo trying to invade him, pero hindi pwede. Hanggang doon lang siya sa soulish part, doon sa mind, will, and emotion. No? Nakakapasok sila sa mind, will, and emotion, pero hindi mismo doon sa pagkataong loob. No, naipaliwanag din natin yan noong mga nakaraang buwan. Paano mo malalaman kung isang tao ay demon possessed or demon oppressed lang or under the attack ng demonyo na nadidemonize lang ang kanyang soulish part but not actually demon possessed. Paano malaman? Pag ang isang tao ay demon possessed, pag siya ay nahimasmasan, wala po siyang alam na nangyari. Walang alam siya, blanco talaga. Kasi nakontrol yung kanyang spirit, nakapasok sa kaloob-looban. Ang kaloob-looban ng ating pagkatao, yung pong human spirit. At pag nakapasok doon ang demonyo, wala na, blackout na yung tao. Kaya pagka naman isang tao ay nadidemonize, under attack lang, at akala mo demon possessed, pero actually wala, hindi. Nandun lang siya sa ibabaw lang, sa soulish part, sa mind, will, and emotion. Kinakash out din po namin yun. Pinapalabas din namin. Ang Kristiyano hindi pwede ma-possess kasi we are already possessed by the Holy Spirit. We are Holy Spirit possessed people of God. Hindi siya pwedeng pumasok doon sa kalooban, nandoon ang Holy Spirit sa pagkataong loob natin. No wonder kung bakit sa Ephesians chapter 5 verse 18 tayo po ay sinasabihan na be filled with the Holy Spirit. Sa original Greek, ang idea ay be filled with the Holy Spirit every day. No, ang idea ay we must be filled with the Holy Spirit every day. Hindi ko muna puspos na tayo ng last week, okay na. It must be a daily experience. Let's ask God to fill us every day during our devotional time. Let us ask God to fill us or to refill us with His presence. You know? And God will fill us with His presence, with His Spirit. And then, let's obey His command. The more we obey the Word of God, the more we obey the voice of the Spirit, the more na tayo ay i-refill, He will fill us with His presence. You know? Saka natin talakayin yan. So, nabanggit ko yan kasi
Kaya gusto ng Panginoon, we are always filled with the Holy Spirit para nga hindi ma-attack yung ating spirit, soul, and body at hindi makaporma ang mga demonyo even doon sa soulless part natin. Na napagkakamala na napopossess yung mga Kristiyano. Hindi po napopossess. Possess na tayo ng Holy Spirit eh. Unless yung isang Kristiyano, hindi talaga genuine na Kristiyano, hindi talaga born again. But when you have the Holy Spirit in you, the devil cannot possess you, or no demons can possess your spirit, your whole being. Hanggang doon lang siya, trying to invade your life, trying to distract you. Ina-attack niya yung soulless part, your mind, will, and emotion. Okay? At kinakasaw din namin yun. So, itong, back to this story, itong kabataan ito, nagkaroon spirit of lust, pagka hindi, makikita nyo, pag hindi po sa demonyo, pag nahimasmasan, lahat ng nangyari, lahat ng sinasalita ko, lahat ng, kung meron demonyo nagsalita sa kanya, ginamit ang bibig niya, pati yun, maririnig din niya, lahat. At sometimes, meron pang mga nangyayari in the realm of the spirit, nakikita niya yung labanan in the realm of the spirit. So, nung nahimasmasad, itong kabataan ito, alam niya lahat na nangyari. Pero tagal umalis ng demonyo. Siguro mga 2 hours, 2 hours. Merong, pag ganung matagal, kadalasan, merong stronghold o may foothold sa kanyang buhay na baka meron pang hindi na isusuko, At doon humahawa, kumbaga sa hinihila na palabas, may kinakapitan siya. May kinakapitan, baka may mga unconfessed sin na hindi niya nabanggit, doon kakapit ang mga demonyo, kaya natatagalan. 2 hours na, ayaw pa lumabas. Sabi, isa yun sa pinakamatagal na deliverance na naranasan ko. Usually, minutes lang, umaalis ng demonyo. Ngayon, pagod na rin ako sa pagka-cast out. Sabi ko sa mga demonyo, ayun talaga umalis. Patagalan tayo, okay. At nag-relax na ako. Tapos na ang effort ko. At itinurn over ko na sa Holy Spirit. And then I just worship the Lord. I just praise and worship the Lord. Sabi ko, ay mo umalis? Okay. Patagalan tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I praise and worship the Lord. At umawit pa yata ako noon. I worship the Lord through songs. At habang sinasamba ko ang Panginoon, naku, ang bilis. Ang bilis. Biglang alis ka agad. Biglang alis ka agad yung mga demonyo. At nakalaya siya. Nakalaya siya. Completely delivered. Anong nagpaalis sa kanya? The presence of God. Kailan umalis? When I praise and worship the Lord. Natakot siya sa presence ng Diyos. Why? Kasi when we praise and worship the Lord, sabi nga sa Psalm 22 verse 3, yet you are holy, you who are enthroned upon the praises of Israel. Excuse me po. You inhabit, 7 translation, God, you inhabit the praises of your people. Ibig sabihin, dito naman sa NASB, God, you who are enthroned upon the praises of Israel or of your people. Meaning, ang Diyos ay dumarating at ang kanyang luklukan inilalagay niya sa kalagitnaan ng kanyang bayan na nagpupuri. Meaning, God will reign over His people and over every circumstances. At bagi sa mga kalaban, God will reign. And who is that God? The Lord Jesus Christ. So, sabi sa Psalms 22, verse 3, sa Tagalog, ipaparaphrase ko, Diyos, ang iyo pong presensya ay bumababa at naghahari sa kalagitnaan ng iyong bayan na nagpupuri. So when we praise the Lord,
when we worship the Lord, every time we praise and worship the Lord, bumababa ang presence ng Diyos. At pag bumaba ang presence ng Diyos, eto na. No? I-exercise na ng Diyos ang kanyang pagiging hari, ang kanyang authority and power here on earth because you praise and worship the Lord. No? His presence will invade the place. No? Bababa ang presence ng Diyos. He will inhabit the praises of His people. So yun ang tatandaan natin na every time we praise the Lord and worship the Lord, bumababa ang presence ng Diyos. At sinasamahan tayo. At once nandiyan ang presence ng Diyos, speaking of the manifest presence of God, no? Something good is going to happen. No? Yung kasabihan natin na God is present everywhere. Yes, that's true. Sabi nga ni David, pag ako, kahit saan ako pumunta, nandun ka. Kahit pumunta ako sa hell, nandun ka rin. Yung tinutukoy doon, yung mata ng Diyos. He can be present everywhere. Nakikita niya lahat. Kahit magtago ka pa sa ilalim ng kalaliman ng impyerno, kita ka pa rin ng Diyos because God is everywhere. His eyes is everywhere. No? Pero ibang klase itong sinasabi ko na when we praise and worship the Lord, the literal presence of God, the glory of God will come down to us and will be upon us and cover us with His mighty presence. And that is the glory of God that will cover us. No? So, yun po ang presence ng Panginoon. Kailan dumarating ang presence ng Diyos? The manifest presence of God when we praise and worship the Lord. Kaya kita nyo yung kabataan na ayaw basta umalis, nagmamatigas yung mga demonyo, kinakas out yun eh. Ayaw nyo umalis. O sige, I'll just praise and worship the Lord. Magpuri ako sa Panginoon. At pagbaba ng presence ng Diyos, alis na yung mga demonyo. Hindi sila tatagal sa presence ng Diyos. So, ganyan din, it is very important, no? Na pag tayo ay magkakandak ng deliverance, we must always, no? We must always, lagi, standard na po ito, lagi tayong dapat pumasok muna sa presence of our God. Bago ka pumunta sa mga demonyo at makipaglaban, re-report ka muna sa Commander-in-Chief of the Lord's Armies, sa general natin. Walang iba kundi sa Panginoong Jesus. No? Let's enter into the presence of God and receive His anointing. In His presence, there is the anointing of God. In His presence, there is the glory of God. In His presence, there is the power of God. And hayaan natin, let God clothe us with His power. No? Yes, let God clothe us with His power. At ang Diyos, bibihisan tayo ng kaluwalhatian niya. At yung kaluwalhatian niya, kung tawagin sa pag-aaral natin, spiritual warfare is the armor of God. Ako, sa ilang linggo natin, maybe next week or maybe some other weeks, pag-aralan po natin yan, ha? Another weapon is the armor of God. Hindi lang yan pang-depensa, it's also a weapon. Okay? Because the armor of God is the armor of light. The armor of light is the glory, light of God. Mismong presence of God, lumulukob. Lumulukob, bumabalot sa atin ang presence of God. His glory is our armor. No? Okay, balik tayo dito sa topic, praise and worship. Remember, yun yung po matatandaan, you can open your Bible sa 2 Chronicles chapter 20, verse, the whole chapter, it is good to read the whole chapter ng chapter 20 ng 2 Chronicles. Ito po yung pangyayari, ikukwento ko lang po sa inyo na mahaba yung talata. Noong time na yon, naghahari si King Jehoshaphat, no? Makadiyos na tao. Mabuting lingkod ng Panginoon, may takot sa Diyos. Isang araw nabalitaan niya na paparating ang tatlong malalakas na puwersa. No? Mga Ammonites, Moabites, at yung mga tulisang naninirahan sa bundok ng Seir, ay nagsama-sama, nagkampi-kampi bilang isang puwersa
pare-pareho malaking grupo at sasalakay to invade Judah. And at that time, ang naghaharing hari ay si King Jehoshaphat, isang makadiyos, tapat na lingkod ng Panginoon, na hari, no? Na nagtitiwala sa Panginoon. At sinabi kay King Jehoshaphat na paparating po tayo lulusubin ng ating mga kalaban, the Moabites, Ammonites, at yung mga taga-bundok ng Seir ay nagkampi-kampi to invade us. Naku, kinabahan si King Jehoshaphat. Sino ba naman hindi kakabahan no? Pag na-invade kayo, lahat kayo alipin. At pinakakawawa yung hari. Alam niyo nung araw, pag natalo yung isang kingdom, ipaparada sa mga tao doon sa kanilang town o city na kinakaladkad nila yung mga talunan at nauna na sa parada yung hari. At may nagsabi pa, ang tinatalian niya, at minsan tinatalian sa ilong. Ano? Sa ilong. Isipin mo, pag hindi ka lalakad na mabilis, makakaladkad, tanggal yung ilong mo. Kawawa talaga. At nakapila sila, kinakaladkad. Ano? Iikot yan. At palakpakan mga tao. At nauna yung commander-in-chief at yung king, no? Nauna sa parada. At yung king ay magpapagawa siya ng yun ang ugali ng mga kings pag may kalaban, yung stool, yung bangkito na tungtungan ng paa ng king, pinapa-engrave, pinapakopya yung mukha ng kalaban niyang hari at gagawin niyang tungtungan. Yun yung sinabi na gagawin ni Jesus na tungtungan ng kanyang mga paa ang kanyang mga kalaban. Parang ganun ang senaryo. Yung hari gagawin tungtungan ng paa yung mukha ng kalaban niya. Yung bangkito na patungan ng paa pang relax ng hari. No? Ibig sabihin, tinutungtungan ko lang yung pagmukha mo. How much more pag natalo sa labat sa gera, no? Naku, kaladkad lahat yan. Ipaparada at kawawa. At doon na yung mga membro ng kanilang kingdom, mga reyna, mga tauhan nila, yung mga ibebenta na sa palengke. At doon nanggagaling yung mga servants, no? Binebenta, sometimes binebenta ng 30 pieces of silver. No? Yun yung price na pinambenta ni Judas, presyo ni Jesus, presyo ng servant, o presyo ng slave, ano? Kaya na konsensya si Judas. Okay, so balik tayo sa istorya. Ito na yung mga kalaban. Naku, nung dumating, siyempre, kinabahan si King Jehoshaphat. Alam niyo, unang ginawa ni King Jehoshaphat, hindi siya kumonsulta sa kanyang army, hindi niya binilang yung kanyang army, hindi siya nag-rely sa tao. Immediately, siya'y pumasok sa presence ng Diyos at siya'y nakipag-usap sa Panginoon na alam niya na yun lang ang makakatulong sa kanya, ang Panginoon na kanyang Diyos. At ang Diyos ni Jehoshaphat ay Diyos din natin, si Yahweh. So si Jehoshaphat, maganda, mahaba yung prayer niya. Then, after noon, eto na, nagbigay na ng instruction. At ang ginawa ni King Jehoshaphat, doon sa frontline, 1st Battalion, usually sa warfare ng mga ganyan nung araw, mga Romans, mga Greek, at mga warfare ng mga Israelites, no? Nauna yung mga archers, no? Then yung mga sibat. Pero this time, walang iniligay na weapon si King Jehoshaphat na nasa unahan. Ang nilagay niya sa unahan ay mga praisers and dancers and worshipers of the Lord. Yun ang 1st Battalion. Yun ang pinakadelikado yung sa harapan, frontline, no? Bakit? Ang mga frontliners, sila yung unang mapapatay kung matatamaan sila ng umuulan na pana, no? So, pinakadelikado yung frontliners. Listen mga kapatid, ang mga worshipers of the Lord, mga worship leaders, backup choirs, at mga pastor, no? mga musicians, tayo ay mga frontliners.
Kaya kung may inaatake si Satanas sa church, tayo yung kauna-unahang inaatake. So, kailangan firm ang foundation natin. No? Kailangan tayo ay matatatag sa pangalan ng Panginoong Hesus sa pananampalataya. Okay, we cannot be moved as long that Jesus is our foundation of our faith. Okay, ngayon, nung eto na, papalapit ng mga kalaban, papalapit na rin sila, they were praising and worshiping the Lord, dancing in the presence of God sa harapan habang papalapit ang mga kalaban. At alam niyo nangyari, bago pa makalapit, ano sabi ng Panginoon? The battle is of the Lord and victory is yours. Sabi ng Panginoon. No? Bago pa makalapit ang kalaban, nagsugo ang Diyos ng confusion. Why? Sapagkat when they began to praise and worship the Lord, bumaba ang presence ng Diyos at ang Diyos ang kumilos at ang Diyos ang nakipagbaka. In behalf of them, nakipagbaka ang Diyos at ang ginawa ng Panginoon, kinonfuse niya yung tatlong malalaking kalaban. No? Na-confuse sila at nagkalituhan, nataranta sila at nagpatayon sila sa isa't isa na akala nila yun ang mga kalaban. Nagkahalo-halo, patay silang lahat. No? Natalo sila ng sarili nila. Bakit? Nagsugo ang Diyos ng confusion sa mga kalaban. Listen mga kapatid, every time we praise and worship the Lord, mako-confuse ang mga kalaban natin. Sino ang mga kalaban natin? Who are our enemies? The devil and his army. No? Maraming iba-ibang klase ng mga demonyo plus yung mga fallen angels pa na sumama kay Lucifer, kay Satanas, kalaban din natin. At tayo naman ang ground warriors ng Panginoon, ang mga army ng Diyos dito sa lupa, ang kanyang mga marines, tayo, mga Christians, at meron tayong kakampi, mga Air Force, yung mga angels ng Panginoon na nakalilipad. Yun ang Air Force natin. So, sabi nga sa Bible, ano mangyari? We are more than conquerors. Basta huwag tayo aalis sa Panginoon. So, nung araw na yun, nagsugo ang Diyos ng malaking tagumpay sa Juda dahil ang pananampalataya, pagtitiwala ni King Jehoshaphat ay kanyang ibinigay sa Panginoon. They were victorious. Alam nyo, pag natalo mo yung kalaban sa gera, yung tinatawag na plunders or mga spoils of war, yung mga espada, yung mga armor nila, helmet, yung mga gold, yung nakasuot sa katawan, yung mga mahalagang bagay nakasuot sa katawan ng mga namatay na mga sundalo, pwedeng yung kunin, mga kalasag, mga sword. Naku, ang yaman nila, ang dami nilang namumulot sila ng blessings. So, anong ibig sabihin? Ganyan din sa Christian life natin, sa spiritual warfare natin. Every time na tayo ay napapasubo sa digmaang spiritual, we always overcome the enemies. We will always overcome the enemies. At pag napagtagumpay natin ang mga kalaban, the devil and his armies, ang susunod na senaryo ay ang pagbuhos ng blessing ng Diyos. Because in every battle, in every war, there are blessings of God that He will pour out on His people. Yes, may blessing after spiritual warfare. Kaya huwag kayong matatakot sa mga problema, sa mga labanan, sa mga pressures of life, sa mga suffering, mga labanan yan. No? At inaalin ng Diyos, bakit? Blessings are coming. No? In every battle, there is blessing. Okay. So, anong ginamit ni King Jehoshaphat para magtagumpay? Ang praisers and worshipers of the Lord nilagay sa front line. No? Kaya kung gusto natin magtagumpay tayo sa buhay nito, laging nauuna sa atin, sa ating buhay ay ang pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. Because praise and worship, yan ay powerful weapon natin. Spiritual weapon natin. Okay, sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, our weapon is spiritual. It is not carnal, no? For the pulling down of strongholds, no? Sa ikagigiba ng kalaban, no? Okay. So, wag niyo kalilimutan, every time we praise and worship the Lord, dumarating ang presence of God. Okay?
Now, meron ako ipapakita sa inyo, no? Medyo lalalim lang tayo ng konti. Okay. Itong sinabi po dito sa Psalms chapter 8 verse 2, no? Ang sabi sa Psalms chapter 8 verse 2, from the mouths of infants and nursing babies, sa mga bibig ng mga bata at mga sanggol na pasusuhin, you have established strength. No? Naglagay ka ng kalakasan sa bibig ng mga bata at ng mga sanggol na pasusuhin. Naglagay ka ng strength, ng lakas sa kanila. Because of your enemies. Bakit naglagay ang Diyos ng lakas sa mga bata at sa mga pasusuhin? Saan naglagay ang Diyos ng strength? Sa mga bibig ng mga bata at mga pasusuhing sanggol. Diba? Bakit? Nagsugo ang Diyos ng kalakasan, lakas, power sa bibig ng mga bata at mga sanggol na pasusuhin? Because of your enemies. Kasi may kalaban tayo. To do away with the enemy and the revengeful. Meaning, para talunin natin ang mga kalaban natin. Ang mga kalaban nating mapaghigante. Ang mga demonyo at si Satanas, laging gusto maghigante. Laban sa atin, pero wala siya magagawa. Sapagkat sila ay talunan. At naglagay daw ang Diyos sa bibig ng mga bata at mga pasusuhing mga bata ng kalakasan sa kanilang mga bibig. Listen, sino yung mga infants and nursing babies na yan? Supposedly tayo po yun. Ano tinuturo sa atin ng Panginoon sa discipleship? Ano tinuturo sa atin ng Panginoon? Tinuturo sa atin na magkaroon tayo ng childlike attitude. Ano yung childlike attitude? Meron tayong pag-uugali ng bata. May kaisipan tayo, meron tayong pag-uugali na katulad sa bata. Ano ba ang pag-uugali ng bata? Madaling turuan, madaling sumunod, very receptive, taga-absorb ng lahat ng sinasabi mo. Turuan mo ang bata, 1 year old, 3 years old, ay lahat ng makita, lahat na sabi mo, ina-absorb niyan. No? Parang yung apo ko si Levi, lahat na marinig sa amin, ina-absorb niya. Pati yung hatching ng kanyang daddy ay ginagaya. Hatchoo! Nagaya rin siya. Pag ganyan daw mga bata na ganyan, yan yung time na na merong certain part of the brain na malaki. No? At habang tumatanda tayo, lumiliit yung part na yun. Yung part na yun, connected yun sa memory natin. Kaya pala mas mabagal mag-memorize yung mga matatanda kasi yung part of the brain natin yun, lumiit na. Pero sa mga bata, mga 3 years old, 9 years old, malalaki yung part na yun, kaya ina-absorb nila lahat na marinig nila. So sabi ng Panginoon ay maging kagaya tayo ng mga bata, magkaroon tayong childlike attitude. Ano yun? Madaling turuan. Madaling i-absorb ang mga sinasabi ng Panginoon. Madaling sumunod. At sabi ni Jesus, tinawag niya isang bata, pinaupo niya sa kanyang lap. At sabi ni Jesus, maliban na kayo maging tulad sa ganito mga bata, hindi kayo tatawaging dakila sa kaharian ng Diyos. May nagtanong, Lord, sino pinakadakila sa kingdom of God? Yung kagaya ng bata nito, yung natutong maging humble. Kaya mga humble na tao, yung natutong maging humble sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao, siya ang tatawaging dakila sa kaharian ng Diyos. Imagine, ang greatest in the kingdom of God, hindi pala yung magaling mag-preach, hindi pala yung maraming na-memorize na scripture, hindi pala yung magaling sa debate, hindi pala yung may pinakamalaking church, hindi pala yung mayaman na church, hindi pala yung madaming nahikayat. Sino ang the greatest in the kingdom of God? Those people, those children of God who learn to humble themselves before God and before all men. Ganong kahalaga ang salitang humility. So if you want God to exalt you, to promote you,
humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. No? Itataas ka. 1 Peter chapter 5 verse 6. Basahin niyo yung mas nauna doon. 1 Peter chapter 5 verse 5. Ano sabi? For God resists the proud. Yung taong puno ng pride, mayabang, nire-resist, nire-reject ng Diyos. But He gives grace to the humble. Kung paanong ayaw niya sa taong mayabang, ayaw niya sa taong gino-glorify ang sarili niya, at nagyayabang at pinagmamalaki niya yung kanyang mga nagawa, ayaw ng Diyos yan. He resists those kind of people na puno ng pride, proud sa sarili. Pero tinatanggap na, He gives grace to the humble. Ba, pag pinag-usapay grace, nakukulang po ang panahon natin. Saka natin discussing yan, okay? So, magkaroon tayo ng childlike attitude. No? Madali sumunod, madali turuan. No? At pag ikaw ay may childlike attitude, ikaw yung tao na palalakasin ng Panginoon. No? You'll become strong spiritually. At merong ilalagay na power sa iyong bibig ang Panginoon. Strength, power in your mouth. Ano ibig sabihin? Magiging makapangyarihan. Merong anointing sa iyong bibig that when you speak words, it will come to pass. Kaya sabi sa Psalms 8 verse 2, from the mouths of the infants and nursing babies, you have established strength. At yung po salitang strength, no, sa Hebrew ay oz. O-Z. Oz. Meaning boldness, loud, might, power, strength, strong, and stronghold. No? Magiging matapang ka. No? Magiging maingay ka sa Panginoon. You will declare your victory. You will preach the word of God. You will shout for victory. Might, magiging makapangyarihang Kristiyano ka. Power, magiging powerful ka. Strength, you'll become strong in the Lord. At bibigyan ka ng Panginoon ng hindi lang strength, kundi stronghold. Because praise gives us supernatural strength and stronghold. Eh ngayon, ano yung stronghold? Yun po yung parang muog sa Tagalog. Ano? Yung pwede nating pagtaguan, a safe place. Yun ang muog. Meaning, God will give us protection through that stronghold. Eh, sino yung bibigyan ng Diyos ang protection? Yung mga mananampalataya na merong naglilingkod sa Panginoon tapat and with a humble heart like a child. No? So, iba po yung childlike attitude. Yun ang gusto sa Panginoon. Iba naman yung childish attitude. Naku, ayaw ng Panginoon nyo. Baka magkabaligtad kayo, ha? Hindi ko sinasabi magkaroon tayong childish attitude. Sinasabi ko sa inyo, magkaroon tayong childlike attitude. Mabilis sumunod, no? Mabilis maniwala sa Panginoon, mabilis manampalataya. At pag sinabi ng bata, ng tatay doon sa bata, anak, huwag kang matakot. Ako, proteksyon mo. Naku, paniwalang-paniwala yan. No? Ganon din, sinabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. I am your stronghold. I am your protection. Dahil dapat kagaya tayo ng bata, madaling maniwala. At talaga kapani-paniwala. No? So, sa NIV, itong Psalms chapter 8 verse 2, kasi binasa natin NASB. Sa NIV, sabi, through the praise of children and infants, you have established a stronghold. Another meaning naman ng Oz ay stronghold, na sa pamagitan daw ng pagpupuri ng mga bata, ay magbibigay ka ng stronghold o lilikha ka ng divine protection sa mga anak ng Diyos na nagpupuri sa kanyang pangalan. So, nung sinabi pala na ang Diyos ay naglagay ng strength, power, no, sa bibig ng mga bata at mga babies, naglagay sa bibig ng kalakasan. Itong kalakasan nito na tinutukoy ay yung
kalakasan na manggagaling sa pagpupuri natin sa Panginoon. Sa NASB ay from the mouths of the infants, ano? Ito naman sa NIV, through the praise of children and infants. Pero isang meaning. So yung mouth at ating bibig ay lalagyan ng Panginoon ng strength that will come from our mouth that's praising God, worshiping God, glorifying God. So, the more you express your praise and worship, the more you glorify God through your mouth, no? The more you praise Him, the more you will become strong in the Lord. Ayan ang sabi ng Biblia. No? Naglagay ang Diyos ng kalakasan sa bibig ng mga mananampalataya na ano? Na marunong magpuri sa Panginoon. So kapag nagpupuri ka lagi sa Panginoon, ikaw yung tao na lalong lumalakas. Spiritually, you'll become strong because when we praise God, God will give us supernatural strength. At hindi lang yun, God will give us a stronghold, no? Stronghold, muog. Lulukuban tayo ng divine protection ng Diyos when we praise the Lord. Ganyan ang nangyari kay King Jehoshaphat at sa Judah, binigyan sila ng Diyos ng protection. May sinabi bang namatay yung mga frontliners? Hindi. Bakit? They were under the protection, under the strongholds of God. No, may divine protection. Ang namatay yung mga kalaban. Bakit sila under the protection of God? Kasi they were praising and worshiping the Lord. See? Kaya mahalaga, pagka tayo pupunta sa mga tao na biktima, demon possessed or demon oppressed, before you go there, bago ka lumusob, punta ka muna sa ating great general, the commander-in-chief of the Lord's army. Reporting for duty, sir, my Lord. Hello? And begin to praise and worship the Lord bago ka makipagbaka. And there in the presence of God, God will give you supernatural strength. God will provide a stronghold for you, to protect your life. See? Ngayon, at saka another meaning ng OZ, boldness, magiging matapang ka. You want to become bold in the Lord, matapang, courageous, always praise the Lord with your mouth. When we begin to praise the Lord, we'll become spiritually courageous, spiritually bold in the Lord. Mighty, powerful, strong in the Lord with stronghold. Yan ang maganda pag nagpupuri tayo. Abay, marami hindi nakakaalam yan. Ano? Kaya ngayon, alam mo na, huwag mong tantanan ng Panginoon, purihin mo ng purihin. If you want to become strong, purihin, sambahin mong Panginoon. Gusto mong ibuhos ang blessing ng Panginoon? Continue to praise and worship the Lord. Every minute, every seconds. Let's continue to worship the Lord. Alam niyo bakit? Sa Old Testament, may binanggit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, no worship, no rain. Ano ibig sabihin? Noong unang panahon, umulan lang, blessing na sa kanila yun, lalo na sa disyerto. Kaya tuwa sila, naliligo sila sa ulan. Blessing from the Lord, yung ulan, lalaking blessing sa kanila yun. No? Sabi ng Panginoon, pag hindi kayo sumamba, walang ulan. No worship, no rain. Ano ibig sabihin? Itong pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon, nagre-release ng rain, ulan ng pagpapala sa Panginoon. The more we praise and worship the Lord, the more God will release His blessings upon our lives. But, mga kapatid, sabi ko ito, don't seek after the blessing. Don't follow or don't look at the blessings. Don't seek the blessings of God. Seek the blesser.
Huwag kang after sa blessings. Maging after ka sa blesser. Yun ang difference. Parang sa pagbibigay, nagbibigay tayo not to receive blessings from the Lord. We're giving our tithes, love offering, sacrificial giving unto God, not to receive blessings, but because we really love the Lord. Nagbibigay tayo, ang motive natin, because we love the Lord. We love Jesus. And giving is part of worship. Kasi mali tinuturo ng mga preachers ngayon na magbigay ka, di kayo tatanggap. Gusto mo ng blessing from the Lord? Give and give and give more. And God will bless you more and more and more. Totoo, alam naman natin yun. When we give, tatanggap ka, pikpik, siksik, liglig, lumapa. Alam natin yun, pero wag nating i-promote yan na yan ang gagawin natin dahilan para ang mga members sa church magbigay ng malaki. No, let's teach them the right motive, to have the right motive in giving. Ano yun? We are giving something to God. We are praising Him, offering Him our worship, offering Him our tithes, love offering, first fruit, not to receive blessings, but because we love the Lord Jesus Christ. Yun ang reason why we offer Him something. Offering Him something. Expression of our worship. Now, si Jesus sa Matthew 21 verse 16, nagalit yung mga religious leaders sa kanya. Bakit? Ang iingay ng mga tao, pinapupurihan si Jesus. Uy, patahimikin mo nga yung mga yan. Sabi ni Jesus, hindi nyo ba nabasa? Excuse me po. Sabi ni Jesus, hindi nyo ba nabasa? Sinabi sa scripture. And Jesus said to him, sabi sa religious leader, sa high priest, do you hear what these are saying? Sabi nung high priest kay Jesus, sabi niya kay Jesus, do you hear what these are saying? Kasi nagpupuri mga tao, Hosanna, Hosanna to the King. And Jesus said to them, yes, have you never read? Hindi nyo ba nabasa sa scripture, sa manuscripts? Out of the mouths of the babes and nursing infants, you have perfected praise. Mula sa kanilang bibig ay pinasakdal mo ang pagpupuri. No? Yun. Pinasakdal mo ang pagpupuri. Mula sa bibig daw, kinote niya yung nasa Psalm chapter 8 verse 2, na sa bibig ng mga bata at mga sanggol ay lalabas ang kalakasan. No? Sa Old Testament, strength. No? At yung kalakasan yun ay lalabas through praising God. No? True, praising God. Yung mga tao nagkakigulo, pinupuri si Jesus. Nagagalit naman yung mga religious leader. Tamang inggit naman. Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo ba nabasa sa manuscript? Mula sa bibig ng mga bata at mga sanggol, lalabas ang pagpupuri. So, yan po yung tinuturo ng Biblia. No? Kinoconnect natin yung Psalms chapter 8 verse 2 sa sinabi ni Jesus na Matthew 21 verse 16, sa Old Testament ay strength. Pagdating kay Jesus, yung strength, pinalitan niya ng word na praise. Why? Magka-counter ba yun? Hindi. Nagkamali ba si Jesus? Hindi. Because strength is connected to our praises. Praise is connected to strength. Strength is connected to praise. They are one. Ano ibig sabihin? When we begin to praise the Lord, we will become strong in the Lord. God will give us supernatural strength when we praise the Lord. Every time we praise the Lord, we'll become a strong believer, we'll become strong Christians. Okay. At natatalo ang lahat ng mga demonyo every time we praise and worship the Lord. Hindi natin nakikita minsan, pero kumikilos ang Diyos, and God will destroy all those demonic spirits because we praise and worship the Lord. Alam nyo, meron totoong istorya ganito. Nagpulong-pulong yung mga demonyo
Satanas, at yung mga ahente ni Satanas, mga mangkukulam, witches, wizard, sorcerers, albularyo, spiritista, true story po ito. At sila ay nag-meeting sa isang lugar. No? At pinagplanuhan nila ang top secret na magkakaroon ng pinakamalaking gathering ng mga occultismo, pinakamalaking gathering ng mga ahente ni Satanas, ng mga mangkukulam, sorcerers, witches, wizards. Yun daw ay pinakamalaking gathering na magaganap sa isang sikretong lugar. Then, noong time na yun, inilid ng Holy Spirit ang mga churches na magkaroon ng unity. Maging isa in praising and worshiping the Lord. Nagkaroon ng joint fellowship ang mga churches. At nung araw na yun, they began to praise and worship the Lord. At nagpupuri sila sa Panginoon, nagpupuri sila sa Panginoon, nagpupuri sila sa Panginoon. Then suddenly, nagkaroon ng earthquake doon sa lugar na pagtitipunan, doon sa araw na yun na magtitipon-tipon ng pinakamalaking gathering ng mga mangkukulang at mga ahente ni Satanas at ng mga demonyo. Sa pinakamalaking gathering niyo, alam niyo nangyari, lumindol na malakas. Nagkaroon malakas na earthquake at nagkagulo, nagpanik yung mga ahente ng Satanas, natakot sila at sila naglisanan at na-disperse sila sa lugar na yon. Hindi natuloy. At hanggang ngayon, hindi na natuloy yung pinakamalaking gathering na yun. Why? Kasi mayroong malaking gathering ng mga Kristiyano na sama-sama nagpuri at sumamba sa Panginoon. The body of Christ joined together and began to praise and worship the Lord God. See? True story po yun. True story yun. At nayanig sila. At saka lang nalaman ng mga Kristiyano na kaya pala silang nilid ng Holy Spirit na magsama-sama at gumawa ng malaking effort ng pagpupuri at pagsamba ang buong body of Christ sapagkat merong gagawin ang Diyos na pagwasak sa kapangyarihang kadiliman. Okay. So ngayon, dalhin ko kayo, patapos na po tayo. Last verse natin, Genesis chapter 49 verse 8. Sabi dito, as for you, Judah, ito ang prophetic word from the Lord. As for you, Judah, your brothers shall praise you. Your brothers shall praise you. Ito yung prophetic word ni Jacob. Matanda na siya. Tinrapi sa yung kanyang mga anak. Pagdating kay Judah, alam nyo, si Jesus ang Messiah nanggaling kay Judah. Hindi doon sa panganay na anak kay Reuben. Hindi doon nanggaling ang Messiah. Bakit? May na-violate sila eh. Saka natin pag-usapan yun. Supposedly, yung susunod kay Reuben, hindi rin natuloy kasi merong kasalanang nagawa. Kaya natira yung ika-third, si Judah, na malinis, sa kanya isinilang o nagmula ang Messiah, tagapagligtas, si Jesus. Kaya si Jesus ko tawagin the Lion of the tribe of Judah. He came from the tribe of Judah. Okay. Okay. Now, sabi dito, as for you, sabi ni Jacob sa prophetic word niya, Judah, your brothers shall praise you. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's sons shall bow down to you. Anong ibig sabihin? I-digest natin to. Isa-isay natin. Sa Hebrew, yung salitang Judah ay Yehuda. Y-E-H-U-D-A-H. Yehuda. Na ang ibig sabihin pala ng Judah or Yehuda in Hebrew means praise. P-R-A-I-S-E-D. Praise. Pinuri. Yun ang ibig sabihin Judah. So kung ating ilalagay ang meaning ng Judah, which means praise, ganito natin mababasa. As for you, praise, pagpupuri, your brothers shall
praise you, eto na. Pagpupuri, praise, eto yung susunod. Your hand shall be on the neck of your enemies. Ano ibig sabihin? Ang iyong kamay ay laban at ibig sabihin, iparaphrase natin, ang hirap i-connect sa ibang definition. Pero ipaparaphrase natin para maging maliwanag. Judah means praise. Praise, kapag ikaw ay nagpuri sa Panginoon, when you praise the Lord, your hand shall be on the neck of your enemies. Meaning, dadakmain mo ang kalaban mo, sasakalin mo ang iyong kalaban at lulurayin mo. You will destroy with your hands your enemies. Your hand shall be on the neck of your enemies. Sasakalin mo siya. You will destroy the enemies. Judah, you will destroy the enemies. Anong Judah? Yehuda? Praise? Ano ibig sabihin? Praise will destroy the enemies. See? Nagets nyo? Ano ibig sabihin? When we praise the Lord, or every time we praise the Lord, we are destroying those demonic spirits. We are destroying and paralyzing the devil and all demon spirit every time we praise the Lord. Sapagkat sabi ng Panginoon, Judah, praise, your hand shall be on the neck of your enemies. Ang pagpupuri ay kikilos, ay ang pagpupuri natin sa Panginoon ay gagawa ng pagkawasak sa mga kalaban nating mga demonyo. Ang dadakmain natin sila every time we praise the Lord, dinadakma natin ng kamay ng ating pananampalataya at dinudurog natin ang mga demonyo sa ating mga kamay because we are powerful Christians and we are more than conquerors because we are praising and worshiping the Lord. So, hanggang dito na lang mga kapatid. No? Hanggang dito na lang ang ating pag-aaral. So, praise will give us supernatural strength. You want to become strong? Praise the Lord. Praise will provide, God will provide us a stronghold when we praise Him. So, may nakukuha tayong strength, plus may stronghold of protection tayo. Plus, every time we praise the Lord, we are declaring our victory and ang Panginoon ang gagawa ng paraan to destroy, to paralyze the devil. Parang ang imahe niyan, parang sinasakal natin ang mga kalaban sa kamay ng ating pananampalataya, destroying, pinupulbos natin ang mga demonyo sa ating mga kamay when we praise the Lord. Amen? So God bless everyone. Praise and worship is another weapon for spiritual warfare. Don't forget to share this video, mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon, sapagkat hindi po ang lahat ay naintindihan itong ating pinag-uusapan. Please share this video sa mga friends natin, sa mga pastors, sa mga evangelists, sa mga church members, sa ibang mga kaibigan natin sa ibang churches. Don't forget to share this video. God bless everyone. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito, sa presensya mo na kasama namin. Lord, we will continue to praise you. We will continue to adore you, to worship you, Lord, because we love you, Lord, Panginoon. Yan po, main purpose why we are praising and worshiping you. Ito pong pagpupuri at pagsamba namin, expression of our love, Panginoon. Salamat po. Every time we express our love to you, you are destroying our enemies. Thank you, Father God. And Lord God, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, shalom. God bless you all. Amen.